boss? 110, 110. 110. Good morning everyone, ito ulit si Pastor Man. So, sa video na ito, papunta tayo ng Santa Rosa para bumili po ng top box. Lalagay po natin sa ating Honda Navi. Tapusin mo ang video na ito. Pero bago lahat, introduction muna. Okay, so good morning, good morning. Yan po yung ating odometer 447.2. Start ulit tayo ng ating Gascon. Full tank. Premium po. Unleaded. Unleaded. Ayos yan. Wow. Okay, thank you. 2.13 liters. Yun po, 56.56. Dito po sa Uni Oil. Pila. So bago tayo bumiyahe, check po natin sa ating pong Google Map kung saan po yung location po ng LA Motor Store sa Santa Rosa, Laguna, na kung saan meron po discount sa lang pong hard plastic na top box. Avenue Balibago. Well, Lord, please guide me. Okay, go. Santa Rosa, here we go. Okay, so yun. Tayo po ay papunta po na Santa Rosa. Kasi nung isang araw po ay dumating na po yung ating pong iniintay na Shopee delivery ng ating pong top box bracket. Flashback. Okay guys, bumili tayo ng bracket para sa ating Honda Navi kay Nabnab at para malagyan natin ng top box. So una, mamahal po ng mga bracket kaya hindi po tayo bumili ng maaga, no? Kasi alam natin pagkatapos po ng mga ilang buwan ay naglalabasan na po yung mga aftermarket na bracket. So tingnan natin kung ano yung nabili po natin para makasakit pagka nakadali lang pa, kaya binalot niya mabuti. May lang siya, no? Okay, so dalawang klase ito. Merong plated at meron namang grill, kung tawagin nila. Grill type at saka plated. At ito po yung bracket na kung tawagin nila ay bended. Ito, liko. Okay. Lapad yata. Okay, hopefully hindi makasira ng pairing ito. At saka sana hindi duling yung pinakabutas niya doon po sa atin kung ikakabitan. Yun, oh. Okay, solid. Hindi mabigat din. Mga 2 kilo din to. Ito po ang ating kakabit sa ating hong Honda Navi. Hopefully, ito po mga 2 butas na to, kabilaan ay plug and play. At sana hindi ho makasira po ng mga pairing. Yung mga portion po na yun na medyo matalas-talas pa. Okay, so pwede namang ating hasain po yan. Lihahin po natin. Rack X monorack. Mga butas na dito, siguro. Later on, lalagyan natin ng grab bar dito. So, testingin po natin. Okay, so approve. End of flashback. Ngayon naman, pupunta tayo ng Santa Rosa para po bumili po ng ating pong top box. Okay, so bibilin po natin ay SEC brand, SEC, Security Exchange Commission brand, SEC, hindi, iba po yun, okay, para po bumili ng ating pong top box. Magaslaw ang manibela po niya dahil sa gaang po niya, para kang dinadala ng hangin sa kabilang panig ng ng lalawigan Pero ganoon talaga pagka magaang motor at saka maikli, traveling from point A to point B, yun lang naman ang target mo. At saka kumbaga ito ay dinisenyo para po sa para sa daily grind Ibig sabihin yung pang araw-araw po ba, yung hindi pa ang malayuan. Of course kaya mong ilayo, pero siyempre so chill ride lang, huwag mong raratatin dito po sa open field, open area ng Bae, Kalawan, ay makikita po natin na
Delikado na siya, oh. Nasa 80 na eh. Mukha palag-palag na siya eh. At saka hanggang doon lang sa 80 eh. Sinasagot ko ang throttle, hanggang doon lang sa 80 talaga siya eh. Nothing more and nothing less eh. Tingnan natin yung mga lusot-lusot dito. Kung kaya maglulusot ang Honda Navi, kagaya po ng mga motor na sinusundan po nating scooter. Medyo mataas po para sa akin eh. Maikli ng konti ang aking pong 20. Nasuwa ko yan. Yung nagtatanong, sir, anong ano nyo? For reference lang, ano height nyo? 5'4". Bakit tip 2 ho kayo? So, ang tao, kahit po sabihin natin pare-pareho po 5'4", ay merong iba-iba ho ng area po ng katawan. Merong mahaba minsan ng torso, maikli po yung lower bodies. Ako po medyo maikli yung lower bodies ko eh. Yung aking mga binte medyo maikli. Pasi ko yun, may mga kaibigan tayo mga 5'4 din. Pero kayang-kaya nila eh. Ako tip 2 eh. Pero para sa akin, sa atin na pag tumigil ng biglaan, Plus, kasi nga ito ay scooter, ay motor, ang style. Mataas po yung upuan niya. Hindi kagaya po ng maliliit na scooter na merong footboard. Kahit yung NMAX merong gitna. Okay. So para ka rin talaga nakamotorsiklo nito na Yun, nakarating tayo sa may pinaka-ibabawaan, diba? Kahit pa paano naka-abaanti tayo ng kunti. Okay, 176. Naka 41 kilometers na ako. Nararamdaman yung combi brake. Teka, baka tayo lumalampas na sa atin hong area. Lumampas na tayo sa Cabuyao. Tayo ay going na ng Santa Rosa. Ayun, nakalagay na to Santa Rosa. Finally, nakarating din po tayo sa LA Motor Store. Ang landmark po niya ay sa harap po ng Rusi at saka Shell sa National Highway ng Balibago. So shoutout po sa LA Motor Store ng Santa Rosa. Baka naman. Okay, so nandito tayo sa LA Motor Santa Rosa. So yung ating Honda Navi, ilalagay natin ang tambak. So nabili natin ang 3,000 pesos. Pinas po natin. So hopefully hindi siya gano'ng mabigat. Yun pwede na ako sa lalamove dyan, Brad, ilang liters yan? 45? 45. Yan okay. Yun, okay, so naikasa na po yung ating pong metal bracket, tawag dyan? Steel bracket, Ayun, so doon isasampa po yung ating pong Black Hawk na SEC Black Hawk. Okay, so plastic lang to, hard plastic, Okay, so hopefully matibay-tibay ito dun sa ating mga ride later on. Yan. Okay. Yun okay, kakabit muli. Yun adjusted na yun. Salpak na yan. Okay. Okay. Testing ang susi. Testing. Sige, testing muli yung kung nailalak talaga. Okay. Lock na po, pataas. Okay, so may dalawang susi. Kahit anong pindutin doon. Magandahan niya, metal base. Kaya metal din yung niya. Locking system niya. Okay, ganun din. Okay. So, ano pangalan mo, Brad? Richard. Ha? Richard. Richard Gomez o Richard ano? Richard Aurian. Gusto mo mag-shout out? Camera siya. Okay lang yun. Okay lang. So yun, dinikita po merong adhesive. Ay, dikit na po siya. Pero anytime pwedeng laban, pwedeng tanggalin. Pagka medyo nabaho. SEC Black Hawk 11:26 in the afternoon. Okay, so tayo po ay gogo na. Galing ho tayo dito sa sa ating pong LA Moto
na minessage natin noong nakaraan. Okay, so okay, yun, takbo, go. So tingnan natin ang performance kapag meron pong tapak sa likod, lalo kayo magiging mauga kasi nga meron kang daladalang bigat sa likod. Ay pauwi na ho tayo, galing ho tayo ng LA Moto dito sa Santa Rosa at bumili ho tayo ng Black Hawk na hard plastic top box, okay, ng SEC or SEC. Okay, so hopefully matibay-tibay ho ito at magamit po natin once na tayo po ay bibili ng gamit o meron tayong mga lakad, ride na malalayo na kailangan po natin ng top box, ano. And also alam ko pakinabang din yan, ano, kalimitan na malaki sa ating pong mga OBR na pagkamisan ayos sumakay dun sa mga motor na walang rest o walang sandalan. Okay, And now let's go to our Bible meditation this time. Our verse is found in 2 Corinthians chapter 9 verse 15, which says, "Thanks be to God for His unspeakable gift." Tatlong bagay makikita natin sa maikling talata na ito. Number one is God is the source of everything, our life, our resources, our hope. Para pong halintulad sa box na binili po natin na full of many things sa buhay po na ito. Siya po ang may bigay. Pangalawa, God is the one we should thank for everything. Opo, lahat ng bagay binigay po ng Panginoon. Our life, our hope, lahat ng mga bagay po na ating tinatangkilik, maging kalakasan ay galing po sa Kanya. Kaya nga sabi po ng Bible, in everything give thanks, for this is the will of God. And number 3, God has an unspeakable gift of heaven sa sino mang sasampalataya sa Kanya. Alam mo ba na si Kristo namatay, nilibing at nabuhay para sa iyo? At sa Kanyang kamatayan sa krus ay may regalong Diyos na buhay na walang hanggan. Sabi po sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tanggapin po siya, kaibigan, rider at OBR, bago matapos ang ating paglalakbay dito sa lupa. Iba ang ramdam ko ngayon, ano. So kanina parang inaano tayo ng hangin. Pinapagpag tayo ng hangin pakaliwa pa kanan. Ay hopefully ngayon hindi na magiging ganun ang sitwasyon kasi meron siyang extrang weight. At sa ating pag-uwi, dahil mga bago nga po ito, maraming nakakapansin ng mga kapwa natin rider. Okay. 115 yan, boss. 110. 110. Oo. Ayun, Joyride, nagtatanong na, oh. Malamang yan, meron sila mga idea na pwedeng gamitin po sa Joyride. Itong ating Honda Navi. For sure, kayang-kaya ito magamit doon. Tiyo. Pasingit. Ay, sorry. Thank you. Mababait naman siya, pasingit. At sa ating pagdaan sa Calamba ay nakakita tayo ng Honda Shop at nakita po natin isang rider sakay po ng Honda Navi. Shoutout sa iyo. Hopefully, enjoy mo ang iyong ride. At kung mapapanood mo ang video na ito, syempre shoutout ka at mag-comment ka kung ikaw nga ang aking nakita. At sa pag-uwi, inabot tayo ng malakas na ulan, kaya kailangan po natin tumigil, mag-asap at mag-jacket. Dire-diretso na tayo nito. Rain or shine. Ating ride, rain or shine. Yun, oh. Okay, so magugulat sila. Bakit ikaw ay naka-full kapote? Kasi nga po, doon sa dako paroon, malakas ang ulan. Okay, so tayo po ay magpapagas uli. So dahil malay po ating narating, malalaman natin uli ang actual Gascon. So final outcome po ng ating Gascon Part 3. Ang ating pong starting odo ay 447.2 at ang finishing odo po natin ay 534.5. So minus po yun, ang labas po ay 87.3 at dinivide po yun sa 2.29 liters ang ating pong na-consume nung ating pong pinunuuli ang ating pong gas tank. At tumalabas po 38.122 liters
per kilometers ang consumption po ng ating pong Honda Navi. So again, marami pa rin factor ho yan kung bakit po nagiging makonsumo. No? Pagka pinaspas mo mabuti, kung may angkas ka, style din po at skill po ng riders na gumagamit po ng ating pong unit. 24 hours later. Okay, so ikakabit na ho natin yung ating bracket po ng top box. Siyempre, buksan muna natin yung ilalim. Siyan po niya nasa yan. So next, gagamit po tayo ng size 12 na tools. Kaya, so kung meron kayong mabibili na top box bracket na hindi na po tatanggalin yung grab bar, mas mahina. At least, dadagdag na ho doon. Pero ang tendency po na medyo sisikip po yung upuan. So, as you can see, top box bracket po natin, gusto ko lang ipakita kung paano po ikakabit ito. Yan. At kung paano ito naka-align talaga. Okay? Pero kasi meron na po siyang metal base na para po sa top box. Okay? So kinabit ko na muna yon. Okay? Para mai-assinta ko kung paano po yung ano. Pero pwedeng unahin po yung ating pong top box bracket. Naka-bolt siya dito mismo sa pinaka-chassis niya. Yan. Yun, okay na yun. Okay, so yun. So, pero siyempre, kakabit muna natin yung upuan. Okay, so ito ngayon yung pinaka-base plate ng ating biniling SEC Black Hawk. Ganda ng base plate po niya. No? At marami pong mga pangkabit po doon sa ilalim. At dinagdagan ko na rin ng U-bolt para sa loob, para extra protection. Baka kasi madukot, matanggal pa rin. Kaya pag may U-bolt, at least sa loob ang tornilyo niyan, hindi mo na matatanggal basta-basta. Okay? So, kunin natin yung ating Black Hawk. Okay, so ito yung Black Hawk top box. So, masyado malapit sa camera. Tatasan po natin ng konti. Ayan. So, nandito ho tayo sa ilalim ngayon. Ito yung pinaka-top box. Ayan yung bracket. Okay, so i-adjust. Yan ho natin. Ilalapat po natin. Yun. So, nakita niyo, pumasok po yun. Pumasok po yun. Kakalawitin lang po nito. Yung pinakaano niya. Kailangan dapat po siya. Yun. So, nakalak na po yan. Seal na po siya. Okay. So, para pagtanggal. Okay, so yan. Ayan yung pinakaano niya. Pag pinindot mo po yun, yun, nalakpak na siya. So, kakabit ilalim. Okay. Ayan, so, tingnan natin sa malayo. Okay, so yun ang ating pong Honda Navi, sinabnab. Ngayon po ay meron pong Black Hawk na SEC Black Hawk top box. Again, much thank po sa ating pong 3,723 subscribers, sa mga bago at matagal po nating mga subscribers. Salamat po sa inyo po mga comments, suggestion, at sa inyo pong panonood ng ating pong mga video. Again, like, subscribe, and hit the notification bell for more upcoming video. Again, ride safe with prayer. To God be the glory. Tulis Pasman, thank you for watching. Paalam.